Hi guys, hello mga kasaray, kumusta? Kumusta ang ating tindahan, no? Mayroon bang nangungutang dyan na hindi na nagbabayad o nangungutang na nagbabayad naman? Kaya, ayan, dito sa aking tindahan, gusto ko lang ibahagi din sa inyo kung ano ang diskarte ko dito sa kung paano ako magpautang at paano na hindi na makakaulit yung umutang. Kaya yun ang ibahagi ko sa inyo guys, no? Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, subscribe. Ayan naman guys, nagpapautang ako dito sa aking tindahan at syempre, alam na natin, kailangan may limit. Nagbigay lang ako ng limit sa kanila kasi nga ngayon, lalo na ngayon, talagang ang hina ng trabaho tapos ang mahal pa ng mga bilihin. Kaya kung magpautang pa tayo ng malaki, ayan, di nila nga kayang bayaran. Kaya ayan, limit lang yung aking pinapautang, no? Kasi mayroon namang iba kayang bayaran. Yung hindi lang, no? Depende naman yung sa trabaho ng tao kung malakas o mahina. May mga nangungutang dito sa akin na mahina na nga yung trabaho nila, ang lakas pa nila mangutang. Kaya yun ang aking ibabahagi sa inyo guys kung ano ang diskarte ko. Kaya yan, kailangan lang natin ngumiti pa rin, no, para di tayo ma-stress. Kasi nakaka-stress talaga isipin pag iisipin natin yung mga talagang nangungutang, mahilig mangutang. Wala naman masamang mangutang, masama lang pag hindi magbayad. Basta marunong lang magbayad, no? Kaya yun maganda kung marunong magbayad. Ayun nga guys, nagpapautang ako dito sa aking tindahan. Sige lang, basta may limit lang akong binibigay sa taong yun kung ano lang kaya niyang bayaran. Kasi nga, kilala na natin siya kasi panay utang dito sa ating tindahan. Kasi nagtitext lang kasi yun, kasi nangungutang kasi sila ng load, tinitext lang nila. Nagtaka siguro siya na bakit di ko siya niloload. Kasi, kaya yun, pumunta siya dito sa aking tindahan at sinabi niya bakit wala pa daw yung load niya, no? Kaya yun, pwede naman natin kausapin, no? Kasi di ko lang masabi sa text lang, no? Kaya inaantay ko talaga na pumunta siya dito sa aking tindahan para sa ganun masabi ko, no? Kasi mahirap din yun magsabi ka sa mamaya isipin niya na ikaw pa ang mapasama, no? Kasi mayroon namang customer na nakakaintindi din ng sitwasyon, no? Kaya yung kinausap ko siya na pasensya na po na hindi po kita niluludan kasi mayroon pa po kayong utang at matagal-tagal na po yung utang nyo. Kung pwede po, bayaran nyo muna bago kayo ulit mangutang kasi kailangan ko na yung pera, no? Kasi may paggagamitan din tayo sa perang yon. Kasi matagal na naka-stock sa kanya at wala na nga tayong kinikita doon, nalulugi pa tayo kasi imbis na ipamamili na natin yun, naka-stock lang sa kanya. Tapos dadagdagan pa niya. Oh my goodness. Ayun nga guys, no, kaya ayun, kinakausap ko siya at okay naman at nakinig naman siya, siguro nakakaintindi siya. Mayroon din kasi talaga ng customer na hindi nakakaintindi. Kasi nila alam ang sitwasyon natin, talaga tayo nga mismo talagang nagbabudget tayo. Halos 2 beses lang tayo kakain sa isang araw, no, kasi nga nagbabudget tayo, nagtitipid din tayo, no, kasi nga mayroon din tayong mga pinaglalaanan, mga bayarin, may mga pinagbabudgetan din tayo, kaya naman ayan, todo sikap tayo, tapos sila naman, panay utang lang ng utang. Tapos pagdating ng sahod, mahina pa yung trabaho nila. Mag-antay pa tayo kung kailan nila tayo bayaran. Kaya, ayan, ngayon, kinakausap ko na talaga at naghigpit na ako dito sa aking tindahan. Kasi nga, may isa talagang customer, talagang mapilit talaga siya guys. At alak pa yung inutang niya. Sabi ko sa kanya na stop na kita, hindi na kita pautangin kasi nga ang tagal mo magbayad. Pwede naman natin sabihin yun minsan kasi nga ang tagal niya magbayad. Sobrang mapilit siya kaya yun pinagbigyan ko na naman. At yun nga, kaya sana lang talaga magbayad siya. Kung magbayad siya, praise the Lord. Ayun nga guys, kaya yun talaga ang ating problema dito sa ating tindahan, no? Kasi yun talaga yung mangungutang di mawawala. Hindi talaga mawala yung utang dito sa ating tindahan. Tayo nga talagang nagsusumikap, naghanap tayo ng mga, kung mamili tayo, paghanap tayo ng mga papromo para lang madagdag dito sa ating tindahan. Kaya naman talaga ingatan din natin yung ating tindahan, huwag tayong masyadong magpautang. At ito nga yung diskarte ko ngayon guys, no, pag mga yung hindi marunong magbayad at may kulang pa, ayun, in-stop ko muna sa utang. Yun na talaga ang hinaghigpit na talaga ako kasi nga
Mahirap kasi ang ganun, tayo ang nai-stress, nag-aantay tayo kung kailan sila magbabayad. Ayan, yan ang problema natin. Kaya ang gawin na lang natin, wag na muna natin sila pautangin hanggat may utang pa sa atin. At kung magbayad na sila, ay wag na natin silang pautangin, no? At depende na lang siguro yun kung kaya bigyan na lang natin ng limit. Kasi kung ang utangin nila ay alak, napaka laki ng puhunan nun, tapos konti lang ang kita natin, ang tutubuin natin, no? Tapos ang tagal pa magbayad, no? Ang lakas ng loob talaga, may ganun na customer, di porket may tindahan tayo, akala nila di tayo naubusan ng pera. Kasi nga may tindahan tayo, di nila alam kung gaano tayo nagtitipid, kung gaano din pagbabudget natin para makabayad tayo sa mga bayarin din, no? Talagang gumagawa tayo ng paraan. Kaya akala nila na hindi tayo din nahihirapan, no? Kaya yun siguro pa. Kaya ang gagawin na lang natin, pwede natin sila kausapin para sa ganun, maintindihan din naman nila, no? Kasi kung di natin sila kausapin at bigla na lang natin na hindi sila pautangan at may, para wala silang din masabi, no? Na ganun. At yun nga guys, si Mr. ang inutangan, kaya yun sabi ko sa kanya na wag na masyadong magpautang ng malaki kasi ayun, yung taong yun pinautang niya biglang nag-MIA, missing in action, hindi na mahagilap, hindi na makita. Kaya ang laking problema kasi medyo malaki-laki yung inutang niya sa amin. Kaya ayun guys, kaya pag may mangutang kay Mr. hindi na talaga ako pumapayag na ganun. Kasi minsan nakikiusap kasi sa kanya. Ang problema naman ay biglang nawala. Sayang yung pera. Masyadong masakit kasi sa atin pag malaki yung napapautang sa atin, no? Kasi tayo nga, grabing pagtitipid, grabing pagbabudget ang ginawa natin para ayun, makaraos sa buhay at ayan na magawa tayo ng paraan, no? Kaya naman masakit sa atin, mahirap pag may mangutang na malaki. Kasi yung iba naman kasi pag hindi pinapautang, sasama ang loob. Yung iba naman ay nakakaintindi din sa sitwasyon, no? Kaya Depende lang talaga yun sa kapal ng tao. depende lang talaga sa tao yun. At yun nga guys, pag yung customer ko naman dati na laging bumibili siya dito sa akin, araw-araw dito siya nabili, tapos nakipagkwentuhan. Ako kasi hindi ako masyado din makipagkwentuhan sa mga customer. Pag may nagtanong lang, biso-biso lang. Iniwasan ko din yun kasi nga natakot na tayo. Kasi nung una, nung bago pa lang ako magtindahan, nakipagkwentuhan ako sa mga customer. Tapos maya-maya, anak ko, sabihin na, kuha mo na ng kape, ganon. Kaya iwas-iwasan din natin na masyadong close sa customer, no? Okay lang naman, yun lang masama, makipagkwentuhan yung tanungan lang, pero yung about na sa malalim na salita, wag lang ganon. Kasi iba na ang susunod, no? Utangan na tayo, kaya yan, iwasan din natin na wag masyadong makipagkwentuhan sa mga customer, kasi nararanasan ko yan guys nung una, di pa natin alam, no? Makipagkwentuhan lang tayo, tapos maya-maya, Kaya pakuha nga muna ng ganito, pakuha nga muna ng 1 kilong bigas. yun, okay lang naman yun, napagbigyan ko naman, kuha siya ng bigas, tapos mga kape, tapos nagulat ako nung araw-araw siyang umutang, ang laki pa kumuha. Tapos yan, bigay tayo ng bigay, tapos nagbayad naman. Nagbayad naman siya nung una, tapos umulit-ulit umutang, nagkakabayad lang niya, tapos umutang ulit, parang hindi din nagbayad. Kaya, ayun, sabihan ko sana siya na, ano ba yan, kakabayad mo lang? Utang ka na naman, parang hindi ka rin nagbayad, kaya lang hindi ko na masabi kasi baka masaktan, no? Kaya, ayun, pinagbigyan ko muna siya, no? Ang problema, kinabukasan pumunta ulit siya, nangutang ulit, kaya yun, lumagpas siya sa limit, umabot na ng 500 plus yung utang niya, kaya sinabi ko sa kanya na, na tama na, kasi 500 plus na yung utang mo, dapat hanggang 500 lang yung pautang ko sa kanya. Ayun, lumagpas na. Kaya, ayun, in-stop ko na. Sinabihan ko na siya na, stop ka na, bayaran mo muna to bago ka mangutang ulit. Kaya, yun, nasabihan ko siya ng ganon. Ayun, di na nagpapakita. Di ko na siya nakagilap kung saan na siya na yun. Kaya, ayun, bigay na lang natin sa kanya. At least nakakatulong tayo. At yun ay, wala rin namang magandang maidulot yung mga nagtumataka sa atin ng mga utang na hindi nagbabayad, hindi naman sila asinso din, nanluloko, no? Utang ng utang, tapos di tayo binabayaran, samantala tayo nagpapakahira para kumita. At ayun, yun ang ginawa nila. Kaya yun, pagdasal na lang natin yung mga hindi nagbabayad sa atin at nakatulong pa tayo. Kaya ngayon,
ayan, pag may umutang sa akin na may kulang pa, kahit konti, kahit 10 piso, hindi ko na pinapautang. At yung nga guys, may umutang dito naman sa akin ng isang araw na may kulang pa siya na 100 plus yata yung utang niya na balance na. Tapos gusto niyang umutang. Kaya yun, sabi ko, mangutang ka, may utang ka pa nga dito. Pinaalala ko yung utang niya kahit ilang taon. Kahit matagal na yun, kasi nandito pa rin yung mga listahan ng mga hindi nagbayad sa akin, talagang nakatago lang. Nakatago pa yun guys, umpisa nung 2018 na nag-umpisa ako dito sa aking tindahan. Nandito pa yung mga listahan nila, kulang na lang ipaskin ko dun sa labas para maalala nila yung mga utang nila. Hanggang ngayon, yung mayroon pa rin na hindi nagbabayad, karamihan, pero karamihan naman ng mga nangungutang sa akin nagsibayad. Mayroon lang talagang tao na hindi marunong magbayad, no? Kaya huwag na natin paulitin. Hindi sila makakaulit sa atin kasi sinira nila yung tiwala natin sa kanila, no? Ayun, hindi na nga dito sa akin bumibili. Siguro sa iba na nabili yun. Kaya pinabayaan ko na lang. Tulong na lang din natin yun sa kanila. Kaso, pag umutang pa sila, hindi na makakaulit kasi nakatatak na dito sa isip ko na may utang siya. At pag nakita ko naman siya, siguro bumalik naman siya mga pagkalipas siguro ng 2 taon at nakita ko naman siya dito na bumibili pa naman ulit sa akin, no? Kaso di ko na pinaalala yung na may utang siya sa akin. Siguro alam din niya yun kasi nung umutang siya, di ko siya pinautang kasi nga may balance pa siya na kulang. Kaya, ngayon, at sa awa ng Diyos ay dito naman siya nabili, pero okay lang, at least kumikita pa rin naman tayo dahil dito siya nabili. Kaso hindi na siya makakautang. Yun ang aking diskarte dito. Pag may kulang pa, may balance at saka matagal magbayad ay hindi ko na pinapautang dito sa aking tindahan. Yan ang aking diskarte dito guys. Para sa ganon, hindi naman tayo ma-stress, no? At hayaan na lang natin yung mga hindi nagbayad. Yun ang aking diskarte, lalo na yung mga may kulang-kulang na piso. Karamihan talaga pag may bumibili dito, may kulang na piso. At yung iba naman ay nagbabalik, no? Sabihin kasi nila, ay, Kulang pala ako ng piso kasi ano ganito. sabi ko naman, sige, sa pagbalik mo na lang, gano'n na lang ginagawa ko kaysa naman babalik pa siya, ay ang layo. Yung iba naman, nagbabalik ng piso, yung iba talaga ay hindi. At saka, nahiya naman ako magpaalala na, uy, may kulang ka piso nung bumili ka, diba? Kaya pinabayaan ko lang kung maalala niya, no? Kasi mayroon kasi nakaalala, mayroon din hindi. Kaya pag ganun, pinabayaan ko na lang. Kaya lang, pag kulang ulit siya ng piso, doon na ako nagsasalita na kulang. Kasi nga, doon lang tayo kumikita sa piso-piso na yun, tapos kulang-kulang pa yung bayad nila, o diba? Kaya tinatandaan ko yung mga mukha, yung mga may kulang sa akin na mahilig magbayad na kulang ng piso, no? Kaya, ayun ang gagawin natin para sa ganon, mabilis lumago ang ating tindahan. Kaya kailangan natin ingatan natin ang ating mga paninda at huwag tayong masyadong magpautang sa mga taong hindi marunong magbayad. At doon lang tayo magpapautang sa mga taong magaling magbayad. Kaya karamihan naman dito sa akin guys ay magaling magbayad. Minsan lang naman yung mga hindi marunong magbayad, no? At saka yung mga matagal magbayad, konti-konti lang naman sila, no? May ganun talaga tao, no? Kasi ayan, naintindihan na lang natin yung sitwasyon. Kaya lang, sana wag muna siyang mangutang, wag niya nang dagdagan. Para naman sa ganun. At kausapin na lang natin para sa ganun maintindihan din nila, no? At yun nga guys, hanggang dito na lang yung aking update. Sana may natutunan kayo sa aking vlog for today at sana nagustuhan nyo po. God bless, happy selling, more sales sa ating lahat.